Hello mga kakuksina. Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Sa ating recipe ay gagamit tayo dito ng 1 1/2 cup na all-purpose flour at paghaluin lang natin ang mga dry ingredients simula sa harina, 1/2 cup white or brown sugar, 1 sachet of powdered milk, 2 teaspoons baking powder at 1/4 teaspoon salt. Haluin ito hanggang sa makombine. Pagkatapos ay set aside muna. At para naman sa ating wet ingredients ay paghaluin lang ang mga sumusunod. Isang itlog, 1/4 cup na tubig, 1 teaspoon vanilla at 1 tablespoon na cooking oil or melted butter. Haluin ito hanggang sa makombine. At dahan-dahan natin ito ilagay sa dry ingredients. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Haluin ito hanggang sa makuha natin ang sticky dough texture nito. Pwede din gumamit ng kamay para sa paghalo nito. Take note lang po, kapag sobrang sticky ng ating mixture, yung tipong hindi pa pwede mabilog ay magdagdag lang ng harina hanggang sa pwede na ito mabilog o hindi medyo sticky ang itsura. So take note lang po mga kakuksina. Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. Another tip po, para hindi didikit sa gloves or sa kamay habang binibilog ay magpahid lang ng kaunting mantika sa ating kamay o gloves. At para pantay-pantay ang mga sizes ay kumuha lang ako ng isang kutsara nito at bilugin. Ulitin ang proseso hanggang sa matapos. Nakagawa ako ng 18 pieces na binangkal. At dahil binangkal ito ay i-coat natin ito sa sesame seeds at bilugin natin ito ulit na may diin para siguradong didikit ang ating sesame seeds. Let it rest for 10 to 15 minutes before frying para kumapit talaga yung sesame seeds at hindi natatanggal kapag niluluto na. Kapag mainit na ang mantika ay switch your fire to low heat para hindi mabigla sa pagluto at maiwasan natin ang lutong-luto sa labas, pero hilaw naman sa loob. Gumamit ng stick sa paghalo at pagbaliktad ng ating binangkal. Lutoon hanggang sa mag-golden brown. Ganitong golden brown ay pwede na ito hanguin. At i-drain natin ang excess oil. Estimated selling price nito ay mga nasa 5 piso kada isa. Ito na ang ating negosyo recipe. Binangkal o fried sesame balls. Masarap partner nito sa mainit na kape. Pwede pang almusal o pang merienda sa hapon. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits sa susunod nating pagluluto.